Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa walang saysay na pagpatay na uwi, ang isang panibagong away kalsada na nahuli kam sa Dasmariñas, Cavite. 4 na buwan lang yan matapos ang serye ng mga road rage na ikinabahala noon ng Transportation Department at kinondena pa ng Pangulo sa isang vlog. Batay po sa investigasyon sa bagong insidente, away trapiko ang ugat ng pamamaril. Patuloy na tinutugis ang gunman at nakatutok si Jomer Apresto. Umaga nitong Miyerkules, makikita ang pagdaan ng dalawang sasakyan na yan sa Abad Santos Avenue sa Barangay Salitran 3, Dasmariñas, Cavite. Pareho silang huminto. Nagbukas ng bintana ang driver ng pulang kotse at sabay ulit silang dahan-dahang umandar. Pero ilang saglit lang, humarurot na ang pulang kotse at naiwan na ang puting pickup na minamaneho ng 54 anyos na si Mayo Junel Santos na empleyado ng Meralco. Sa kuhang ito, makikita na si Santos na duguan. Pinagbabaril pala siya ng driver ng pulang kotse. Ayon sa isang saksi, nagulat na lang sila nang makarinig ng mga putok ng baril. May 2 putok na magkasunod, tapos yung ugong ng sasakyang na humarurot, mabilis lang. Sinubukan pang isugod sa ospital si Santos pero hindi na rin siya umabot ng buhay. Ayon naman sa katrabaho ng biktima, walang nakakaaway sa kanila si Santos. Kagagaling lang din raw nito sa kanilang opisina sa Dasmariñas at papunta sana siya ng Ortigas nang mangyari ang pamamaril. Nagpaalam na rin daw siya sa mga gwardiya doon dahil magre-retiro na sana siya sa katapusan ng buwan. At 31 pa siya na magre-retiro. Ay wala, napakabait noon. Sabi naman ng malapit na kaibigan ng biktima, halos kalalabas lang ni Santos ng ospital at kababalik lang niya sa trabaho. Wala raw siyang alam na nakakaaway ng kanyang kaibigan dahil wala naman itong bad record lalo na sa kanilang barangay. Wala talaga. Talagang totoo, hindi siya mahilig makipag-away. Napakabait na tao talaga. Ay naman sa pulisya, away trapiko ang nakikita nilang pangunahing motibo sa pamamaril. Ito po ay isang insidente po ng road rage po. Ayun po ay base po dun sa mga saksi po, dun sa mga bystander po, dun sa lugar ng pinangyarihan. Pero hindi pa malinaw kung saan bahagi ng kalsada unang nagkagirian ng dalawa at kung ano ang dahilan nito. Kinondena naman ng Meralco ang pagkamatay ng kanilang empleyado at nagpaabot ng paikiramay sa pamilya ni Santos. Nakikipag-ugnay na rin daw sila sa mga kaanak ng biktima para magbigay ng tulong. Nakikisa rin umano ang Meralco sa investigasyon ng otoridad at sa paghahanap sa motoristang namaril. Patuloy naman ang backtracking at follow-up operation ng otoridad para mahuli ang gunman. Nakipag-ugnay na rin daw sila sa Land Transportation Office o LTO para matrace ang pulang kotse na ginamit sa krimen. Para sa GMA Integrated News, Jomer Apresto, nakatutok 24 oras.